Ang pelikula ay nagbukas sa suburb ng Adelaide, kung saan ang isang malaking house party ay idinaos ng ilang mga mag-aaral sa high school. Ang isang binatilyong nagngangalang Cole ay naghahanap sa masikip na bahay para sa kanyang nakababatang kapatid na si Docket. Hindi nagtagal ay may nakapagsabi sa kanya na ang kapatid niya ay kumikilos ng kakaiba dahil siya ay gumamit ng ilegal na sangkap. Dahil sa pagkataranta, nagmamadaling umakyat si Cole at nakahanap ng isang silid na tila nakalock mula sa loob. Binuksan niya ito, at nakita niya ang walang sando at sugatang si Docket na nakaupo sa kama habang walang tigil na bumubulong sa sarili. Agad na niyakap ni Cole ang kanyang nakababatang kapatid at sinubukang iuwi siya. Ngunit sa labas, maraming bata ang tila nire-record ang buong pangyayari sa kanilang mga cellphone. Nagdulot ito ng galit kay Cole at hiniling niya na tumigil sila. Sa sandaling iyon, nang walang anumang babala, kinuha ni Docket ang kutsilyo sa malapit at sinaksak ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga nagpa-party ay nagsimulang tumakbo sa gulat habang si Docket ay sinaksak ang kanyang sarili sa mukha. Sa ibang lugar sa parehong bayan, isang estudyante sa high school na nagngangalang Mia ang nagdadalamhati sa ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Nabatid na pumanaw ang kanyang ina matapos aksidenteng ma-overdose sa sleeping pills. Si Mia ay nagkikimkim ng sama ng loob sa kanyang ama na si Max sa paniniwalang hindi sapat ang ginawa niya para iligtas ang kanyang ina. Upang maiwasan ang ugnayan kay Max, nagpasya siyang magtungo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan na si Jade. Sinundo din niya ang nakababatang kapatid ni Jade na si Riley sa daan. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon at agad na pinuntahan ni Mia si Jade, ngunit ang huli ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang bagong nobyo sa telepono. Pagkatapos ay nalaman natin na ang tingin ni Mia kina Jade at Riley pati na rin ang kanilang ina na si Sue ay bilang kanyang pamilya. Nang maglaon, nakita ng magkaibigan ang video ng isa sa kanilang mga kaeskwela na parang sinapian habang nasa party. Sinabi ni Jade na ito ay peke, ngunit si Mia ay naintriga at gustong makita mismo. Gusto rin niyang pumunta sa party na iyon dahil gusto niyang libangin ang sarili upang hindi malungkot. Dahil death anniversary ngayon ng kanyang ina, at ubiling pumayag si Jade alang-alang sa kanyang matalik na kaibigan, at dahil na rin sa nandoon ang boyfriend niya. Habang si Sue ay natutulog sa kanyang silid, ang mga babae kasama si Riley ay lumabas ng kanilang tahanan. Maya-maya ay dumating sila sa party at nakatagpo ang bagong nobyo ni Jade na si Daniel na nagkataon na ex-boyfriend ni Mia. Sa kabila ng hindi magandang nakaraan sa pagitan ng tatlo, lahat sila ay mabuting magkakaibigan. Nang maglaon, ipinakita sa kanila ng dalawang kaeskwela, sina Hailey at Joss, ang isang laro na tinatawag na Talk to Me na nilalaro ng lahat. Naglalaman ito ng uri ng Ouija board na setup ngunit may nakakatakot na embalsamadong kamay. Sinabi ni Hailey na ang kamay ay dating kabilang sa isang psychic medium at ngayon ay ginagamit upang ipatawag ang mga espiritu. Nang magpasya kung sino ang unang susubukan, nagboluntaryo si Mia. Pagkatapos ay itinali siya ng mahigpit ni Joss sa upuan habang ipinaliwanag ni Hailey na dapat nilang ihinto ang pagsapi ng nilalang sa loob ng 70 segundo, kung hindi ay tatangging umalis ang mga espiritu. Pagkatapos ay sinindihan nila ang kandila at inutusan si Mia na hawakan ang kanilang kamay at sabihin, "Kausapin mo ako." Pagkaraan ng ilang segundo, nakita ni Mia ang malamultong figure ng isang matandang lalaki na nag-iwan sa kanya ng gulat at takot. Hinihikayat siya ng kanyang mga kaibigan na bitawan ang kamay na ginawa niya kaagad. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanyang nakita at ang lahat ay tila naniniwala sa kanya. Pagkatapos nito, muling pumasok si Mia at hinawakan ang kamay. Sa pagkakataong ito, nakikita niya ang multo ng isang katakot-takot na babae. Inutusan siya ni Hailey na sabihin sa espiritu na, "Pinapapasok kita." Ngunit sa sandaling gawin ito ni Mia, ang kanyang ulo ay biglang tinulak at tila sinasakal. Ikinagulat ito ni Jade at hiniling niya na itigil nila kaagad ang laro. Pagkaraan ng 1 minuto, sa wakas ay tumigil ang pagsakal kay Mia at ibinaba niya ang kanyang ulo. Ngunit ngayon ang kanyang mga mata ay nagbago at madilim dahil siya ay sinapian ng katakot-takot na espiritu. Hindi nagtagal ay nagsimulang kumilos si Mia ng baliw, nagsasalita ng kakaiba at nakakatakot na boses, at nagpahiwatig siya kay Riley na nagsasabing, gusto kanila, na ikinatakot niya. Nang umabot sa 83 segundo ang timer, sinubukan ni Joss na hilahin si Mia palayo sa kamay, ngunit tumanggi ang espiritu na bumitaw at sumigaw na tumakbo si Riley. Sa kalaunan, nagawa ni na Hailey at Joss na sirain ang nakakatakot na koneksyon ni Mia sa kamay.
Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagpatay sa kandila. Kahit na ang kabuuan ay tumagal ng higit sa 70 segundo. Tiniyak nilang ayos lang si Mia, at pagkatapos nito, ang iba pa sa kanila ay nagpalitan sa pagpapasapi. Maya-maya, si Riley na nagtataka ay nagtanong kay Mia kung ano ang pakiramdam na sapian, kung saan siya ay tumugon na ito ay hindi kapani-paniwala. Nag-enjoy siya sa kababalaghan na ito at kahit si Daniel ay hindi mapakali na subukan ito. Si Jade na gustong pasayahin ang kanyang kasintahan ay humiling kay Hailey na gawin ang kababalaghan na ito sa kanilang bahay, na sinang-ayunan ng huli. Sa sumunod na eksena, nakumbinsi ni na Jade, Mia, Daniel, Riley, at ilang kaibigan ni Riley si So na hindi sila magpa-party at normal na pagtitipon lang ito. Nang naroon na ang lahat at handa na ang kamay, agad na pumasok si Daniel upang simulan ang ritual. Ang espiritu na pumasok sa kanya ay nakakagulat. Nagsimula ito sa pagsasabing hindi niya tipo si Jade at pagkatapos ay nakipaghalikan sa kanyang aso. Ang ibang mga kabataan ay parehong nandidiri at natutuwa habang sila ay tumatawa at nire-record si Daniel. Matapos nilang putulin ang kanyang espiritual na ugnayan, nakaramdam siya ng kahihiyan, ngunit ang iba ay nagsisimula pa lamang. Nagpalitan sila sa pagpapasapi, at kahit si Daniel ay pumunta para sa isa pang round nang sabihin ni Riley na siya naman. Ang iba ay tumanggi dahil masyado pa siyang bata para dito. Sinubukan ni Mia na hikayatin si Jade na subukan ito ng kanyang kapatid, ngunit tumanggi pa rin siya. Dahil dito, nagtalo ang magkapatid, at saglit na lumabas ng kwarto si Jade na sinundan ni Daniel. Sinamantala ang kanilang pagkawala, si Riley ay humingi ng pagkakataon na sumubok, at sumang-ayon si Mia, ngunit nilinaw niya na aabutin lamang ito ng 50 segundo, kaysa sa normal na 70. Sa sandaling sumang-ayon ng iba, itinali si Riley sa upuan at sinimulan ang ritual. Una ay humingi siya ng paumanhin kay Mia, ngunit pagkatapos ay biglang nagbago, na parang sinapian ng kanyang ina, nagsasalita tungkol sa kanyang pagkamatay at ipinahayag kung gaano niya namimiss si Mia. Di nagtagal, ipinaalala ni Hailey sa kanila na 50 segundo na ang lumipas, ngunit si Mia na nagtataka ay nakiusap ng mas mahabang panahon para sa kanyang inaakalang ina. Habang ang timer ay umabot sa 0, ang iba ay nagtangkang putulin ang koneksyon, ngunit ang sitwasyon ay nauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Nagsimulang mautal ang nilalang, bago marahas na ibinagsak ang ulo ni Riley sa mesa. Pagkatapos ay kinaladkad siya nito patungo sa kabinet at paulit-ulit na inuntog ang ulo niya doon hanggang sa magdugo siya ng husto. Nang marinig ang mga hiyawan, bumalik sina Jade at Daniel sa silid at nagimbal nang makita si Riley sa ganitong estado. Pagkatapos ay nangailangan ng pinagsamang pagsisikap mula sa lahat upang tuluyang maalis ang kamay ni Riley. Dahil sa insidenteng ito, isinugod siya sa ospital. Ang trauma ay mabigat sa lahat habang sila ay sumasailalim sa pagtatanong ng pulisya. Pagkatapos, nagpasya si Mia na umuwi at ihiwalay ang sarili dahil sa konsensya. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan niyang bisitahin si Riley sa ospital, ngunit sinabihan siya ni Jade na umalis. Dahil dito ay nalungkot si Mia at naghanda na siyang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, nasulyapan niya ang refleksyon ng kanyang ina sa isang bintana na tila patungo sa banyo. Sinundan ito ni Mia at hindi nagtagal ay narinig niya ang boses ng kanyang ina na humihingi ng tulong, ngunit wala siyang nakitang sino man doon. Lalong lumalim ang kanyang pagkabalisa at nagsimula siyang kumilos ng kakaiba. Nang makitang balisa si Mia, sinuri siya ni Daniel at nag-alok na ihatid siya pauwi. Pagdating, hiniling niya na manatili siya dahil nalulungkot siya ngayon. Si Daniel ay nag-aalangan sa una, isinasaalang-alang ang kanyang relasyon kay Jade. Gayunpaman, tiniyak ni Mia na magkaibigan lang sila at ayaw niyang mag-isa ngayong gabi. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Daniel, ngunit halatang may nararamdaman pa rin siya para sa kanya. Kinagabihan, nagising si Mia sa isang silid nang bangunggutin siya ng pagkamatay ng kanyang ina. Pagkatapos ay nakita niya ang espiritu ng isang matandang babae na lumapit kay Daniel upang sipsipin ang mga daliri nito. Sinigawan siya ni Mia na gumising, takot na takot, ngunit nang magising siya, nagulat siya nang makita si Mia na may puting mga mata na sumisipsip sa kanyang daliri, hindi isang espiritu. Nataranta siya at agad na tumakbo palabas ng bahay. Si Mia pagkatapos ay sumigaw na parang baliw at sinampal ang sarili ng maraming beses bago inihayag na itinatago niya ang kamay sa kanyang bag. Sinubukan niyang ipatawag ang kanyang ina sa pamamagitan ng paggawa ng ritual at nakakagulat na gumana ito.
Lumitaw ang espiritu ng kanyang ina na nagngangalang Rhea at sinabi kay Mia na hindi niya sinasadyang magpakamatay at ito ay isang aksidente. Hinihimok din niya si Mia na tulungang palayain si Riley dahil sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon. Pagkatapos nito, buong pagmamahal na niyakap ng espiritu ang kanyang anak para matulog. Samantala, nasa ospital si Jade kasama ang kanyang kapatid, nang bigla itong sapian at kinagat ang sarili sa isang nakakagambalang silakbo ng galit. Pagkatapos ay bumagsak siya at paulit-ulit na inuuntog ang kanyang ulo sa sahig ng banyo. Natigil lamang ang sitwasyon nang sumigaw si Jade para humingi ng tulong at isang nurse ang nagmamadaling pumasok para mamagitan. Kinabukasan, nakipagkita si Mia sa grupo na nasa party ng bahay ilang araw na ang nakalipas. Ibinahagi ni Jade na patuloy na sinusubukan ng kanyang kapatid na saktan ang kanyang sarili. Ito ay nagudyok kay Joss na magbunyag ng isang bagay na lubhang nakababahala. Ang lalaking nagbigay kay Docket ng sinumpaang kamay ay nagsabi sa kanila tungkol sa mga pangunahing epekto nito. Kung ang taong sinapian ng espiritu ay namatay habang may sapi ito, ang espiritong iyon ay mananatili sa kanilang pisikal na katawan. Ito ang dahilan kung bakit sinusubukan siyang patayin ng espiritu sa loob ni Riley upang makuha nito ang kanyang katawan. Kasunod nito, nahanap ng grupo ang kapatid ni Docket na si Cole at nag-set up ng pulong sa kanya. Ngunit ang huli ay tila wala sa mood na makipag-usap sa kanila. Pakiramdam niya ay sinamantala ni Joss ang kanyang kapatid at iniwan siyang mag-isa nang maging nakakatakot ang lahat. Nakiramay ang grupo sa kanya at ibinunyag din ang tungkol kay Riley, at ito sa wakas ay nakumbinsi si Cole na ibunyag ang anumang nalalaman niya. Ipinaliwanag niya na habang tumatagal ang pananatili ng espiritu sa loob ni Riley, mas nagiging mahina sila. Kaya, iminungkahi niya na ang kanilang pinakamahusay na hakbang ay maaaring maghintay lamang. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Mia sa paraan na paghihintay na sinabi ni Cole. Naniniwala siya na hindi nila naisara ng maayos ang spiritual link ni Riley dahil hindi nila hinipan ang kandila pagkatapos ng kanyang ritual. Kaya, determinado siyang palayain siya mula sa mga kamay ng masamang espiritu sa anumang paraan na kinakailangan. Sumang-ayon ang buong grupo sa kanya at sabay silang sumugod sa ospital. Sa kanilang pagdating, sinimulan na nila ang paghahanda para tapusin ang ritual. Sa kasamaang palad, ang kanilang unang pagtatangka ay hindi matagumpay na nagpilit kay Mia na makabuo ng isang bagong plano. Nais niyang gamitin ngayon ang ritual upang makipag-usap sa espiritu ni Riley na pinaghihinalaan niyang hiwalay sa katawan nito. Ngunit, sa panahon ng ritual, nakatagpo niya ang espiritu ng isang batang babae na hindi pa niya nakita noon. Nag-alok ang babaeng ito na gabayan si Mia sa lugar kung saan kasalukuyang naroroon ang espiritu ni Riley. Si Mia, na desperado na iligtas ang kanyang kaibigan, ay sumang-ayon na sundan siya sa tila isang kaharian ng mga espiritu. Doon, nasaksihan niya si Riley na napapaligiran at pinahihirapan ng maraming espiritu. Sa sandaling iyon, natapos na ang kanyang 70 segundo at hinila siya ng kanyang mga kaibigan pabalik sa totoong mundo. Pagkatapos ay ibinahagi ni Mia sa kanyang mga kaibigan ang detalye ng kanyang napakapangit na karanasan. Sa wakas ay napagpasyahan nila na walang magagawa sa ngayon, kaya naghiwalay sila ng landas. Pag-uwi ni Mia, agad siyang nilapitan ng kanyang ama na si Max at sinubukang ibunyag ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Rhea. Ipinaliwanag niya na bago pumanaw, ang kanyang ina ay nag-iwan sa kanila ng isang bagay na natatakot siyang ipakita sa kanya. Pagkatapos ay binasa niya ang suicide note ni Rhea na nagpapatunay na ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente. Si Mia na naguguluhan ay napaiyak na lamang habang sinusubukan siyang pakalmahin ng kanyang ama. Sa sandaling ito, nakita ng kaawa-awang babae ang espiritu ng kanyang ina sa kanyang harapan. Sinasabi nito sa kanya na peke ang sulat at hindi niya sinasadyang wakasan ang kanyang buhay. Nagagalit at natatakot, pumunta si Mia sa kanyang silid na sinundan ng malapitan ng espiritu ng kanyang ina roon. Ibinunyag nito na kasinungalingan ang isinulat ni Max at ang lalaking nakita niya sa ibaba ay hindi ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, kinatok ni Max ang kanyang pinto, ngunit sinabi ng espiritu ni Rhea na ito ay isang masamang espiritu na gumagaya sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na si Riley ay nagdurusa at maliligtas lamang sa pamamagitan ng kamatayan dahil hinding-hindi nila siya papakawalan. Habang nangyayari ito, ang masamang espiritong nagpapanggap na si Max ay tuluyang pumasok at sinubukang sakalin si Mia. Ang totoong Max na nasa sala ay nakarinig ng malalakas na ingay mula sa kwarto ng kanyang anak.
Nagmamadali siyang umakyat at pumasok sa silid habang si Mia ay kumukuha ng gunting, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang naglaho ang espiritu at nauwi sa pagsaksak sa leeg ng kanyang tunay na ama. Sa puntong ito, si Mia ay sobrang minamanipula ng espiritu ng kanyang ina na parang hindi man lang siya nabigla sa nangyari. Di nagtagal, tinawagan ni Mia si Jade na sinabing may paraan siya para iligtas si Riley. Ang huli ay desperado para sa tulong, kaya iniwan niya ang kanyang kapatid at tumungo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang tunay na balak ni Mia ay maiwang kasama si Riley sa ospital. Pagdating niya, ang kawawang bata ay nasa ilalim ng lumalagong impluwensya ng mga demonyong espiritu. Naniniwala si Mia na walang ibang paraan para maibsan ang kanyang paghihirap kung hindi ang agad na wakasan ang kanyang buhay. Kaya, naghanda siyang saksakin siya ng gunting na may bahid ng dugo, ngunit sa huling segundo ay umatras siya. Samantala, dumating si Jade sa bahay ni Mia at natagpuan lamang ang duguan na si Max na nasa kritikal na kalagayan. Sa takot, mabilis niyang tinawagan ang kanyang ina at sinabihan siyang magpadala ng ambulansya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa ospital na natatakot para sa kaligtasan ni Riley. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Jade si Mia na itinutulak ang kanyang kapatid sa isang wheelchair at nagpas siyang sundan sila ng maingat. Si Mia, na kinokontrol ng espiritu ng kanyang ina, ay nagbabalak na itulak si Riley sa paparating na sasakyan, ngunit sa sandaling binitawan niya ang kanyang pagkakahawak sa wheelchair, sumugod si Jade mula sa likuran. Itinulak niya si Mia sa gitna ng kalsada, dahilan para mabangga siya ng isang sasakyan. Ilang sandali pa, nagising si Mia sa gitna ng kalsada, duguan at nasugatan. Tumayo siya at nakitang hawak-hawak ni Jade ang kapatid sa gilid ng kalsada. Ang eksena pagkatapos ay nagbago, habang si Mia ay bumalik sa ospital, ngunit ang lahat ay tila hindi totoo at baluktot sa kanya. Si Riley, na ngayon ay mahimalang gumaling, ay umalis sa ospital kasama ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nakita ni Mia si Max na naglalakad sa koridor, ngunit hindi siya nito pinansin. Pakiramdam niya ay lalo siyang nag-iisa dahil tila walang nakakapansin sa kanya at maging ang paligid ay unti-unting nagdidilim. Maya-maya pa, isang kumikislap na ilaw ang nakakuha ng atensyon niya. Nilapitan niya ito at natuklasan ang isang kandila na may lumalabas na kamay mula rito. Nagtataka, inabot ni Mia ang kamay upang hawakan, ngunit sa sandaling gawin niya iyon, bigla siyang dinala sa hindi pamilyar na lugar kung saan pinagmamasdan siya ng isang grupo ng mga lalaki. Bumulong ang lalaking may hawak sa kanyang kamay, pinapapasok kita, isiniwalat ang nakagigimbal na katotohanan. Si Mia ay namatay sa aksidente sa kalsada at ngayon ay naging isang espiritu mismo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.